today is October 1, 2024 na. October na. Ang bilis ng panahon talaga. Hindi ko alam, no, kung bakit parang ang bilis-bilis ng panahon. Siguro dahil busy tayo kakapakinig, kakapanood ng mga news. At para talagang makulay, no? Yung mga, itong taon na to, kung kailan nasimulan yung mga investigasyon, talagang parang aabangan mo talaga di ba? Parang teleserye. Di ba? Pagka may teleserye, parang hindi na, yung oras mo, parang naiinito. Ba't nako, anong susunod? Anong susunod? Parang ganun yung dati, hindi mo namamalayan, no? October na pala. Sabi ko nga, parang nagkaroon ng unang-unang issue about pulveron. Ano ba yun? November? Last year? So yun, October na. Di ba? Well, anyway, ang topic natin, and of course, tungkol dito sa di umano, nako, meron daw yatang kinalaman. Di ba? Or, na-tolerate, may kinalaman. Siyempre, yung dating administrasyon. At particular, itong si Senator Bongo, nabanggit na pala sa kanya, way back, pero, wala di umanong ginawa. O, di ba? That's 2020. Senador na siya. Di ba? So, kung totoo naman na concern ka, di ba, sa nangyayari, especially involved dito, di ba, isang PM mayor, and at the same time, connected ito doon sa di umanong kanang kamay mo. Di ba? Kanang kamay di umano ni Senator Bongo sa kanyang sariling BDS. Diba? Bongo Death Squad. Diba? Bakit hindi umalagwa? Diba? Hindi umalagwa eh. Yung pag-iimbestiga. Diba? Na natapos lang doon sa namatay. Tapos na. So, minsan iisipin mo mga ka-clear. Diba? Bakit? Ayan, si Maria Mernley. Yan, from Switzerland. So, bakit? Bakit kailangan maging tahimik? Or, hindi pagpursigihan? Diba? So, anong sabi? During the hearing, mga ka-clear, sinabi na nga na itong si Senator Bongo, sinabihan na pala yung maaaring motibo. Diba? Kasi, mga nagdidigan lang natin. Walang dahilan, baka may inggit or what. Pero, ito mismo, si Chairman, PCSO Chairman, at the time, Chairman Anselmo Pinili, siya na yung nagsalita, napaamin siya ni Congressman Acop na binanggit niya. Diba? Tingnan muna natin kung sino tong si Anselmo. Ha? Kung sino si Anselmo Pinili. Okay? Para ma-connect natin. Okay. Share ko sa inyo muna to. Okay? For a while. Yan. Okay. So ito, tingnan lang natin yung history. Ito si Barayuga was a PM mayor to. Mga PM mayor mga to. Okay? Si Barayuga was appointed PCSO Board Secretary on January 24, 2018. So, panahon na ni Pangulong Duterte. Diba? Tapos, ito rin. Retired Police General Anselmo Pinili. PM mayor din, no? Member ng PM mayor Matigas Class of 1983. Siya yung PCSO Chairman of the Board. Na-appoint siya on January 24, 2018. So, at the time na na-appoint sila, ang GM, bago si Garma, ay si Major General Alexander Balutan. PM mayor din. Okay? So, after that, hindi natin alam ang nangyari. Ang sabi, itong si Major General Alexander Balutan ay biglang tinanggal. Pero meron letter of resignation. So, ano sabi ni itong si Attorney Panelo. Okay,
Pakita ko sa inyo kung ba't siya natanggal bago pumasok si Garma. Okay? Oh. Yan. So, sabi dito, okay? Palas, PCSO Alexander Balutan was not fired, but he resigned. Pero, syempre, hindi natin alam kung anong totoo dito, kung ginawan ba ito ng kwento, naggawa na intriga, hindi natin alam. Pero tinanggal daw to, sabi nito, last Friday, Balutan's spokesperson Florante Solmerin said Balutan had opted to resign for personal reasons. Yan ang sabi ng spokesperson ni Balutan, na si Florante Solmerin. Pero, sabi naman ni Panelo, that President Duterte had fired Balutan for corruption, but did not elaborate. Corruption. So, because of this, nabigyan ng daan para makapasok si Garma sa PCSO. Okay? Okay. So, anong sabi dito? Okay? Balik na tayo. So, pinakita ko lang sa inyo yung kaugnayan. Okay, balik tayo. So, nakapasok na si Garma 2019, na pinasok na. Nag-retire si Garma. Kahit meron siyang 10 taon pa sana, pwede siyang, Balutan appointed PCSO on September 2016 and was unceremoniously fired by Duterte on March 8, 2019 and was replaced by Garma, who still have 10 years before her retirement. Na-appoint siya 2019. So, in other words, inabutan niya si Pinili, si Chairman Pinili, at inabutan niya si Barayuga. Okay? So, samantalang si Garma, hindi yan nista. PNPA siya. Hindi siya PMA. Yan. Okay, now, anong sabi sa kwento na to? Sabi dito mga ito balik tayo sa kwento. Mahaba ito. Yan. Bongo new motive behind 2020 murder of PCSO executive. So this is, 2 days ago lang yung news. Okay? Ito kasi sabi, former PCSO chair Pinili, a retired general classmate of Barayuga, admitted during the hearing that immediately after, mga ka-clear, that's 2020, after Barayuga's assassination, he had shared details of possible motive with Bongo to, and former Presidential Legal Counsel Jesus Melchor Kitain. Okay? So, in other words, nagsumbong na itong si Pinili na anong maaaring dahilan. Okay, bakit? Ano bang issue, mga ka-clear? Anong issue doon sa dalawa? Siyempre, kita niya to, chairman siya May personal knowledge siya, di ba? These issues centered around these agreements between then PCSO General Manager Royina Garma and Barayuga regarding the issuance of board certificates for small town lottery franchises. Okay? Which Barayuga reportedly refused to sign without full board approval. So, tandaan natin mga ka-clear. Tandaan natin naipakita during the hearing na yung mga kasama, yung gumaga yung sa technical, di ba? Para makapag-decide kung makakapagbigay ba ng franchise o hindi. And at the same time, kung sino yung mananalo sa STL, hawak ni Garma. Diba yung iba mga kamag-anak niya, pinsan niya, asawa ng pinsan niya, yun ang nakapaligid kay Garma. That's the reason why, maybe, si Barayuga na PMA ayaw nung ginagawa niya. Board secretary So, nandun sila. Dapat alam niya yung meeting, di ba? So, lagi sila nagtatalo. Pero, syempre, ano ba ang description kay Garma at the time? Diba? Garma is not just an ordinary PCSO general manager.
back up siya ng Pangulo. At lumalabas kanang kamay din ni Bongo. Laban ka ba doon? Diba? Oh, sabi nga dito, mga ka-clear, ha? Sabi nga dito, okay. Diba? Saan ba tayo? Ay, wait. Sorry. Yun. So, lumalabas dito, mga ka-clear. Okay? Ako read from text message, Pinili had read to Barayuga's widow. May text pala si Pinili, which mentioned a privileged communication, which he had with Go and Kitain. So, what were those information that you shared with Kitain and Senator Bongo confidential? Sabi ni Akop, hindi na yung confidential, masasolve na natin. Yun yon. Na sinabi nga niya na alam niya yung mga aling motibo sa pagkawala ni attorney ni General Wesley Barayuga. Pero ang nagkakapagtaka, di ba? Hindi ito lumabas. Hindi ito na in-news. Hindi na ito nakarating sa NBI, sa CIDG, para magkaroon ng mas malalim na pag-iimbestiga. Kayo ba, yung iniisip ko ba, paano nung iniisip nyo? Diba? Ito, sabi, Pinili confirmed that he had informed Go and Kitain about the motive. Alam niya stating, yes, Your Honor, I said this because we have already known the motive. We have already known the motive. So, I reported this to them. Bakit niya nireport? Maybe thinking na walang pakialam, na walang neutral, na maaaring neutral si Bongo at si Kitain. Kasi kung alam niya, deep inside, alam ni Pinili, na may kinalaman talaga to, or pinayagan, or may go signal, ang itaas at si Bongo, kung yun hindi niya ito sasabihin, di ba? Hindi na siya magre-reveal ng alam niya yung motibo. Kasi, si Anselmo Pinili, mas matatakot kung alam niya sa utak niya na maaaring may go signal. Di ba meron ng KILL order lagi nang gagaling kay dating Pangulo Duterte? Binanggit din niya sa inyo kahapon. At meron din mga clear sinasabi dito. Di ba? Sinasabi na nagkaroon din nga ng BDS itong sigo, pero pag magsasagawa to, parang hihingin niya ng approval ang itaas. Si dating Pangulo Duterte. Hanggat walang approval, hindi makakakilos. So malamang, lumalabas dito, walang alam si Mr. Anselmo Pinili kung may kinalaman ang dating administrasyon at si Bongo. Kaya siya nagsumbong. Kaya siya nagsabi, thinking na makakatulong to para maresolba yung nangyari sa kanyang mista. Siyempre, concern si Pinili. Bakit? Mista niya Diba? Kilala niya yung asawa ni Barayuga. Mista. Kaya nga, so, I reported this to them. Now, nung hindi siguro kumilos, ang tanong, alam nyo na, makikita nyo yung word na, diba? Alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Would it be correct? So before, wala pa sila. Alam. Di pa siya nag-iisip. Kaya siya nagsumbong. Now, alam nyo na. Yes, Your Honor. Diba? Akop question why the information had been withheld. Bakit hindi lumabas sa maghahabang panahon? Kasi di ba mga ka-clear, alam natin. Okay? Alam natin na hindi ito agad na-resolba. Dito lang sa hearing nalaman kung sino ang may kagagawan. Di umano. Okay? So, ano sabi? Alam ninyo ang totoong nangyari but you never did anything about it. Why? Because of fear? Ano sabi ni Bill? Partly, Your Honor. Okay? Partly
likely and which part is not true? Hindi ka makasagot. Diba? Alam mo kung bakit, mga ka-clear? Sa totoo na ganito yung nangyari. Kung ba't hindi rin nila ni-reveal? Okay? Wait lang. Yan. Kung ba't hindi nila ni-reveal? Una, takot ba sila? Takot ba si Pinili? Na ibunyag ito? Fear for himself and for his family? Can be. Hindi natin alam yung sitwasyon eh. Bakit? Nadali nga eh. Yung mista niya eh. So, pwedeng gawin sa kanya. Diba? May fear. At the same time, may trabaho siya dun eh. Diba? So, mas okay ba na tumahimik na lang siya kaysa ilantad niya yung sarili niya sa kapahamakan at mawalan din siya ng pagkakakitaan. Diba? Yun yun. So, pero ang nakakasama ng loob, ngayon nalaman ng mga mista, TMAyer, na lumalabas na may basbas ang dating administrasyon. Kahit hindi pa ito naiipit, kahit hindi pa naiipit yung pangalan ni FP Duterte. Pero pinakita ko sa inyo kahapon, sinabi ni Las Cañas, di ba? Lahat ng KILL order ay galing kay dating Pangulo Duterte. Pag umuo na yan, isasagawa na yan. Yung ba yung dahilan, mga ka-clear, kung bakit hindi umusad ang pag-iimbestiga? Nalihim, naitago. Dahil mas, pag nilaliman ito, malalaman kung sino. Diba? Okay. Ang motibo nag-aaway lagi because of STL. Mga ka-clear, makikita nyo bakit kailangan pag-awayan at hindi magkaroon ng diskusyon about STL. Ang STL kasi lumalabas, mga ka-clear, kapag nagbigay ka ng franchise, mukhang pwedeng maka-komisyon. Diba? Kasi bibigay ka ng franchise eh. Diba? Para paboran mo yung isang tao, pwedeng meron. Diba? And at the same time, ang sabi nga dito, sila yung nag-ooperate, diba? Parang sila yung may control paano mag-win. Okay? Siyempre, hindi nila papakita na yung illegal na gawain, diba? Tago yun. So, dun kumikita. No, ang tanong natin, kung kumikita man ito, hanggang kay Garma lang ba? Hanggang doon lang ba? Diba? Kung milyones ito, diba sinasabi nga may 1 million weekly. Prior na mapunta siya sa PCSO, may 1 million weekly na siya natatanggap. Sa kanya lang ba ito? Kung sa kanya lang ito, hindi ba ito pipigilan ni dating Pangulo Duterte? Katunayan, mga kakli, napakalaki ng Intel funds ni dating Pangulo Duterte. Di ba ginagamit nga daw itong Intel funds niya sa pag-liquidate, pag-eliminate? Kung itong si Garma, walang basbas mula sa kanya, di ba niya yan maaamoy? Ito nga si Pinili, alam niya yung motibo kung bakit na-liquidate si Wesley eh. Di ba maaamoy ni dating Pangulong Duterte using his Intel funds, his confidential funds, para malaman kung sino at paano, anong dahilan kung bakit ni-liquidate si Wesley Barayuga. Doon pa lang magtataka na kayo, mga kaklir eh. Diba? Yun lang yung na-analyze natin. Lumalalim kasi habang binubusisi ng Quadco. Okay. Now, ano ngayon? Okay? Balik tayo. Lakihan natin. Oops. Ay, sorry. Dito na pala natin. Okay. Balik tayo. Ayan. So, in other words, mga ka-clear, ayan o.
Pinili who had recruited Barayuga, siya ang nagdala kay Barayuga sa PCSO. So, sabi nila, simple, modest, and honorable man. Si Barayuga. Kaya mukhang hindi nagkasundo si Barayuga at saka si Garma. Laging kumukontra. Diba? Sa pagkontra, masisira ang negosyo, so kailangan KILL na. Diba? Sabi nga natin, Garma, a retired police colonel, allegedly linked to the infamous DDS and even played a major role in Duterte's controversial anti-drug campaign. Diba? So, mga clear. Ano ngayon? Ito, mukhang may nagbabanta na naman na hearing. Kaya lang, mag-election na, hindi natin alam, no? Kasi kung itong mga taong to ay, hindi ko alam kung kailan matatapos, may season 2 pa. Pero ano ba ang sabi? Diba? Ano ang sabi ngayon? Okay, ng PNP. Wait lang, ha? Sana yan? Ito. Okay, punta natin to, ha? Okay. Ano ngayon ang sabi? Because of this, ha? Because of this. Shit. Ang sabi ngayon ng PNP, itong order. Okay? PNP chief reopens probe into the ex-PCSO ex-sex murder. So, pinabubuksan ulit kasi diba, hindi nga ito na imbestigahan. Tandaan nyo mga ka-clear. Nawala ito, nangyari ito, inuulit ko doon sa lugar ng Mandaluyong. Sinasabi, di umano, na doon talaga dinaan, kasi parang balita may driver di ba? Doon talaga dinaan yung sasakyan para under sa jurisdiction ni Grijaldo. Si Grijaldo ay kabatch ni Garma na kasamang nakipag-meeting sa DPWH building na ang pinag-usapan nila ay Duterte template. Ano yung Duterte template? Ulitin natin. Ito ay yung pag-liquidate ng mga involved di umano sa illegal na white powdery substance. Droga. Yan. So ngayon, i-open. Bakit? Si PNP Chief Marvin PMA din to. Diba? So siguro at the time hindi nila to alam. Natago Natago. So syempre takot na rin si Pinili Idibunyag. Diba? So ngayon, napaimbestigahan ulit. Diba? Okay. Paimbestigahan. Ano sabi? Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil yesterday ordered the immediate opening of the investigation into the 2020 murder of the former PCSO Board Secretary and retired PNP Wesley Barayuga. Diba? Ano sabi niya? Ayan. So, syempre, magkakaroon ng tanungan ulit dahil sa naging pag-amin ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza. May position pa siya Actually, active siya Pero, hindi niya na inalintana, no? Hindi niya inalintana kung matatanggal siya sa trabaho. Basta maisuwalan niya yung totoo. Nakukonsensya daw siya So, kahit makulong siya dyan. So, nag-utos sa kanya nga, itong si Didorpo. Mukhang na natanggal sa posisyon na parang nilipat sa iba. Ngayon basahin ko lang, nakita ko lang kanina Tinanggal na siya doon sa posisyon niya. Imagine mo, commissioner pa man din yan. Anong pwedeng magawa niya? Tao pala to ni Duterte, tapos sa National Police Commission. Diba? Siyempre, loyalty niyan kay dating Pangulo Duterte, hindi kay PBBM. Diba? Yan, sabi niya, this revelation demands a thorough investigation of the murder. No one is above the law and we will seek justice. Nako, mukhang magkakaroon pa ng malalim-lalim na hearing dito. Ayan for retired General Wesley Barayuga. Ayun! The CIDG will lead their investigation, reviewing and evidence and collaborating with the other agencies to ensure impartiality and transparency. So, tandaan natin, si IDG, sino ng chief? Sino na may hawak nito? Si General Torre. For what?
for impartiality and transparency. Nako, mukhang masasagasaan na naman niya ang mga bata ni dating Pangulo Duterte. Diba, mga ka-clear? Tandaan natin, si General Torre din ang bumangga sa pinaka-close na kaibigan. Diba? Sanggang dikit. Ni dating Pangulo Duterte na sino? Si Pastor Kibuloy. So, wala na siyang sisinuhin. Diba? Hindi niya na sinisino mga Duterte. Nakabangga na niya eh. So, I think, tama lang na i-assign sa CIDG. Diba? Oh, we are committed to uncovering the truth, regardless of the position or power of those involved. The public, okay? The public can rest assured that we will hold those responsible accountable. Naku, madugo talaga ang investigasyon nito. Lalalim to, mga ka-clear. Lalalim pa to. Imagine mo, ginawa ng kwento ni Leonardo na high value target si Barayuga. Parang may dahilan para ito ay mawala sa mundo. Diba? Oh, nagbayad sila ng 300,000. Ito kaya walang kupit ito, mga ka-clear. Baka mas malaki ang ano ito, pagkuha, pag-hire. Pero 300,000 lang ang binigay. Wala kaya kickback to. Diba? Sa klase nila, parang, no? Sa mga ganitong klaseng organisasyon o ganitong klaseng action, pera-pera, para mangingikbak pa to eh. Ayan, diba? Oh, 4 times. Talaga, hindi binuhay. Close range, mga ka-clear. Oh, ay, ba't ayaw? Yan. 2. Pero isa lang nakita natin, diba? Doon sa motorsiklo. Okay? So, ayun mga ka-clear. So, ngayon, ano naman ang sabi nitong si Bongo? Okay. Puntahan natin. Anong kanyang salita? Ano naman pa yung salita niyan? Diba? Ano pa niya sinabi? May alam ka pala eh. Hindi ka nag-share. Diba? Ito sabi. Okay, of course. Denied to death. I don't know details in Barayuga slay. Diba? Senator Bongo has clarified that he was not aware of any details regarding the killing of the PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Diba? So ngayon, sige, imbestigahan natin. Sinusuportahan ko yan. Ano to? Patay mali siya? Pero sana matuntun talaga to. Pero sa akin kasi parang, for me, hindi ko nakikitang may dahilan para magsinungaling si Anselmo Pinili. Diba? Kung sinabi niya to, tingin ko, sinabi niya talaga. The ghost clarification came after the House of Representative COD Committee hearing where ACOP asked Pinili if they had information on the killing of Barayuga. Diba? In response, Pinili said that he has relayed the possible motive and suspects behind the hit-in, a privileged conversation. Diba? Imagine mo, pag sinabi ang privileged conversation niya, mga ka-clear, medyo may kaba. Hindi pwedeng isiwalat. Kasi merong kontrobersya. May kontrobersya dito. O kaya, merong involved na taong hindi dapat na maituro. Privilege. Tayo lang. Hindi pwedeng isiwalat. Ganun yung dating. So sabi niya, nais ko rin klaruhin na wala akong alam sa sinasabing motibo sa kanyang pagkamatay. Okay? O anumang impormasyon meron si dating PCSO Anselmo Simeon Pinili. So, between Go and Pinili, mga kakri, sinong pipiliin yung nagsasabi na totoo? Diba? Ito ba yun? Tignan nga natin. Tignan ko lang, hindi ko ito napanood eh. Ayan pala. O, sige. Pakinggan natin. Senator Bongo says that he was not aware of any details regarding the killing of former Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga, adding that he supports the reopening of investigations of the incident.
In a statement on Tuesday, October 1, Senator Go denies the claims of former PCSO chairperson Anselmo Pinili that he knew information related to Barayuga's death. Go's clarification came after the House of Representatives Quad Committee hearing on Friday, September 27, where Pinili said that he has relayed the possible motive and suspects behind the hit in a privileged conversation with former Undersecretary Jesus Melchor Kitain and Senator Go. But in response to Pinili's claims, Go says he was already a senator when the incident happened, adding that he was then focused on his duties as the chairman of the Senate Committee on Health. According to Go, he always referred issues brought to him to proper office, agency, or official. Go further says he does not have the power to interfere in the investigation of the incident. During the Quad Committee hearing, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza tagged two former police colonels, National Police Commission Commissioner and a former Davao Region CIDG Chief Edilberto Leonardo, and a former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Reina Garma as behind Barayuga's killing. According to Mendoza, Leonardo contacted him about operating a high-value drug target in the person of Barayuga, who is a former police general and a member of the Philippine Military Academy, Matikas staff. Okay, alam na natin yan, mga ka-clear. So, in other words, di ba, yan talaga ang gagawin niya. Ididirin niya lang. Ididirin niya lang. Di ba? Pero ikaw, di ba, bakit sa'yo nagsumbong si Pinili, if ever, mga ka-clear? Ito na yung analysis ko, kung totoo nangyari ito. Sabi sa'yo, bakit ikaw ang pinakamalapit si dating Pangulo Duterte. Kahit senador ka. Di ba mga kakristo, totoo naman eh. Di ba senador siya? Pero di ba, during the time na nagkakaroon ng pag-uulat sa gabi, yung ulat ng Pangulo, senador ka, pero di ba nakabuntot siya? Nandun din siya, kahit napupuyat siya. Trabaho niya ba yun? Tapos sabihin niya, concentrated siya sa pagiging senador? Hindi. Hindi siya concentrated sa pagiging senador. Lagi siyang buntot, kabuntot. Pagpunta sa China, kabuntot, magsa-selfie. Mag-groupie sila. Pag may appointment si dating Pangulo Duterte, mas madalas siyang kasama kaysa nandun siya sa Senado. At the time. Diba? Ano sabihin niya na busy siya sa pagiging senador niya? Hindi. Kahit napupuyat siya, kaka-meeting. Oh. Kaya, sa'yo sinabi yan, kasi ikaw lagi ang nakabuntot kay dating Pangulong Duterte. So, pinaparating yan, thinking, at that time, na hindi kayo sangkot. Na hindi nyo ganun ka-close talaga si Garma. Na hindi mo allegedly kanang kamay si Garma. Di malamang inisip yun ni Anselmo Pinili. Kaya sa'yo nagsumbong. Pero wala palang mangyayari. Walang mangyayari. Sa pagsusumbong niya, natakot pa siya. Alam mo sa akin, ito lang, isipin natin mga kri, i-analyze natin. Kung talagang wala namang alam si Pinili, ba? Kung wala alam si Pinili, chairman siya, bakit niya ba sasabihin sa House na sinabi niya yung motibo, malamang na motibo sa pagkawala ni Wesley kay Bongo? Di ba ako sinabi naman niya na, hindi ko po alam eh. Kasi po yan ay pinaubaya na po sa pag-iimbestiga ng polis. That's it! Kung yun ang totoo. Pwede naman sabihin, wala po ako alam eh, kasi po ako yung chairman. Siguro ako po, ang alam ko po, madalas sila magtalo tungkol sa STL, pero yung, wala po ako napagsumuhan kasi yun lang po yung alam namin. Alam ko. Pwede ganun. So, tingin nyo mga kakrin, magdadagdag ng kwento si Pinili? To put Bongo down? To put him down? For what? For what? Because election? Parang hindi ko siya ma-connect. Bakit mo pa ilalagay yung sarili mo na maging controversial ka sa sasabihin mo kung hindi naman yan totoo? At sa edad mo, di ba, para sa edad niya, hindi na lang siya kikibo kung wala talaga siyang alam. So what's the point of making up stories, di ba, sa part ni Anselmo Pinili? May galit ba siya kay Bongo? May galit ba siya kay Atty. Kitain?
So, dapat yun yung tignan. Kasi kung wala namang motibo, diba, kung wala namang motibo, I don't think nagagawa siya ng kwento. Yun lang. Yun lang yung nakikita ko doon, mga ka-clear. So, dapat talaga, mas laliman ito, kasi, ito pa, diba si ang DILG secretary nun, si Anyo. Si Anyo, PM Mayor din. Diba? Ikaw, nista mo yun. Tapos si Pinili, nista rin. Nagsumbong siya, pero wala na siya nagawa. Tumahimik yung kwento. DILG, hawak niya mga pulis. Hawak niya mga pulis na pwede mag-imbestiga dyan. Hawak niya si Grijaldo, na chief na Mandaluyong. Diba? Bakit hindi agad na paimbestigahan? Bakit naging wala? Asing wala. Walang pinatunguhan. Diba? Is it because COVID? I don't think so. Kasi kung pwede kang mag-imbestiga in a different way na uso naman na uso naman yung mga zoom eh. Di lang talaga inimbestigan. Imagine niyo si Anyo. So, sino ba nag-appoint kay Anyo? Pangulong Duterte. Diba? Yun lang. Diba, mga ka-clear? So, medyo nakakalungkot, diba? Sana mas malalim pa ito. Kasi lumalabas. Si Senator Bongo na tahimik-tahimik, mukhang may itinatago daw na mga ganito. Kagabi kasi, di ba, BTS tayo. Instead of BTS, BDS. Meron siya sarili niyang squad. Di ba? Hindi na natin alam, mga kaklin, hindi ko masyado nabalitaan kung may sarili siyang koleksyon ng barel, ha? Okay? Hindi ko masyadong napansin. Judy Mayo, thank you so much. Hindi ko alam kung meron siyang sarili niyang koleksyon ng barel. Okay? So, ito. O, sa aking mga MIBs, meron pa tayong isa, mga kaklin. Maganda to. Kailangan ko lang itong take up kasi kakalabas lang niya kanina eh. Okay? Pag-usapan natin yung kay Atty. Harry Roque. Lalabas na ba siya? Huwag kayong mawala kasi mas yun. Lalaliman natin yung pag-aaral doon. Kasi na-take up na natin yan eh. Sabi ko nga, yung petition niya mukhang hindi uubra eh. Yun nga. Lalaliman natin mamaya. Okay, Tatay G, Smilene, Shiro Kanzaki, Benzir, Marie Nanale, of course.